time of golden time up to Solomon, during time of golden time of Solomon po, mga kapatid, ito po ba, during time noon, yung dumating po ba sa kanila yung mga time na merong golden age, I mean, ng time of Solomon, dumating po ba sa kanila yung time ng, yung minsan, ito po, hindi ko naman talaga hinihintay ito na halimbawa, hindi na ako magtatrabaho. Kasi so far ngayon, very supportive ako sa ating kawan, sa Aurora. Ganun po naman ako. Kasi una, during time naman ng paniniwala ko sa may likha is talaga intact po ako na ako is servant. At na meet ko ang OHC, ay dumating yung time na meron palang yung seek ye first the kingdom, and yung mga kinakain ng mga ibon, yung mga kailangan ng mga ibon is something na mangyayari din sa kawan. During time po ba ni Solomon ay nangyayari po yun? Yun po. Nakikita ko po dyan, Brother Noel, ay hindi ipagkakaloob sa atin ng ating alahayam yung sobrang mangangailangan tayo. No po? Yes po. Pero kailangan pa rin, ibig sabihin, normal naman po sa buhay ng tao na talagang magtrabaho na magtrabaho. Kaya lang tingnan niyo po itong senaryo po. Ano po ang pagkakaiba natin sa mga kapatid natin katutubo na nabubuhay sa bundok? Di po ba mga kapatid? Ano po yung pagkakaiba natin? Kaya pareho lang naman tayong humihinga. Pareho lang naman tayong natutulog at nagigising. Ngunit ano ba yung pagkakaiba natin sa kanila? Bakit napakapayapa ng buhay nila at yung buhay natin ay parang ang dami-dami nating hinahanap? Pangarap kasi, Brother Noel eh. Opo, pangarap kasi. Opo. Dahil po sa kinagisnan po. Yung pangarap na yan po, yun ang bibigay sa atin ng problema. Tingnan nyo. Gusto ko magkaroon ng kotse. Samantalang noon, sumasakay ka lang naman sa kalabaw, buhay ka rin naman. Pag alisin po natin ang lahat ng bagay, ano po ang matitira na kailangan na talaga natin? Pagkain na naman po at saka pananamit, di po ba? At tirahan. Opo. Pagkain, pananamit at tirahan. Yes. Diyan lang naman po mauuwi lahat eh. Ang ibig sabihin, lahat ng mga hinahangad natin sa buhay na nagpapahirap sa atin, ay nandito lang po sa ating mga isipan. Kaya po ano po ang sabi ni King Hawashai? Huwag niyong isipin kung ano yung kakainin niyo bukas at kung ano yung inyong iinumin. Ang gawin muna ninyo, i-build muna ninyo ang kingdom. Ngayon, dyan po tayo dyan sa pag-build ng kingdom. Pag na-build po ba ang kingdom, ay tayo iuupo na lang? Hindi po mga kapatid, dahil kung walang magtatanim, wala pong kakain. So magtatanim pa rin tayo. Kaya lang po, ang ina-assure ng ating alahayam ay yung resources na hindi po tayo magiging salat. At unang-una, aalisin po kasi sa atin yung mga pangarap na yan na hindi nagdudulot sa atin ng satisfaction ano man ang marating natin. Dahil pagka naabot natin yung isang baitan, gusto natin doon pa ulit sa taas. Pag naabot natin yung taas, gusto natin mas mataas pa. Pag inalis po ng ating alahayam yan sa atin, mabubuhay po tayo sa kapayapaan at contentment sa nangyayari sa atin araw-araw. Yan po yung peace na hindi po kayang bilhin ng kahit na ano, mga kapatid. Yung po yung peace na yun, ang ating alahayam na po makapagbigay. Okay po. Brother Priest, thank you po. Second question po, pwede? Go ahead po. Okay po. Malakas pa ito. During time po of King Solomon, sila rin po ba ay katulad ng mga karating ng mga bansa ay nakikipaggera upang manakop pa? Pumapatay? During golden time ni King Solomon po. Sangayon po sa kasulatan, payapa po ang time ni King Solomon. Payapa po yung kanyang kapanahunan kasi lahat ng teritoryo nila ay nabawi na noong panahon ni King David.
naka-establish na po sila. Nakuha na po nila yung territory. Kasi hindi po, gusto ko lang po i-correct kayo din, Brother Noel, na hindi po sila nananakop. Kundi, may re-recover lang po nila yung pong lupain na talagang manahin nila. Kasi po, dyan sana po mabangon sa ating mga isipan, mga kapatid, na baka hindi pa po natin nauunawaan yung tinatawag na Shemite, yung tinatawag na Hebrews, tinatawag na Israelites. Yan po mga lahi-lahi na yan po ay mahalaga. Under recover po ng mga Israel ay yung manahin nila sa Shemites territory. Ayan. Kasi in-invade po yan ng magkahalong Hamites at ng Japhethites na kung tawagin ay Babylonians. No sa golden age po ng Israel, sa time ng paghahari ng mga last part ng paghahari ni King David, nung matapos na po ang mga digmaan at nagpasimula po maghari si King Solomon, lahat po yan ay peace. Bakit? Alam nilang hindi nila kaya ang Israel that time. Wala pong minsan magtangka na girahin sila. Ngunit noong mga last days ni King Solomon, na siya po ay sumamba na sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa, andyan na po yung invasion. Sila na po ang ini-invade, hindi na po sila ang hindi na po sila nagpapalapad ng territory dahil nabawi na po nila yung territory eh. Pero sila naman po yung binabawian. Dahil nga, yung patnubay po ng Aba, unti-unti nang umaalis. Unti nang umaalis kasi bumabalik na po sila sa idolatry. Sana po nasagot ko po, Brother Noel. Yung inyong tanong. Yes po. Brother Prince, Simre, thank you po. Hanggang sa dumating silang ay itinali na sila sa leg at ibinenta sa pagkaalipin. Yes. Till that time. Naunawa ko na po. Ang iniisip ko lang kasi, hindi pala sila nanakop. Ang mga Shemite nation during that time, since pala po, hindi po sila pumasok sa isang pananakop katulad ng mga Japhethite. Yes. Opo. Naunawa ko po, yun yung buod ng aking tanong po. Thank you po, mga kapatid. Salamat po. Be blessed po. Salamat din po, kapatid na Noel ng Aurora. At tinatawagan ko naman po ang ating kapatid na si ng Northern Samar. Please unmute your speaker po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako pala, happy birthday, Northern Samar. Bro Pres, siyempre may clarification lang po ako. Ito bang deflected Israel, kasama nanood lang nung sinasakop ang nung kapanahon ng siege of yung nandun ang Judah lang. Yan. Okay. Para maging malinaw. Para maging malinaw, bro, mabuti po na itanong niyo yan. Bro, praise. Ay, sige po, kamala kayo po. Salamat po. Oo. Gusto kong magbigay ng clarification mula doon sa point na tanong ni Bro Noel ba? Yung sinundan. Apa, si Bro Noel. Okay. Wag kayong malilito na yung mga digmaan na pinalayas ng Alahayam, yung mga Canaanites, pinaalis, giniba ang Jericho, mga ganong pangyayari. Wag po kayong mag-iisip na tayo ay mga walang righteousness, tayo ay mga mananakop at nagkaroon ng favoritism ang Alahayam. Dahil yan ang ini-issue sa atin ng iba. Ang sinasabi nila, mabagsik, walang awa, walang hustisya, may favoritism. Yung Alahayam na sinasamba ni Moses na ating sinasamba din ngayon.
Parang tayo pa yung masama, yung alahayam pa ang masama. Kung alam ninyo ang history mula sa pagkatapos ng baha, hindi ba't hinati-hati ni Noah ang buong mundo sa 3 anak? At doon na-define ang tinatawag na Shemite territory. Ibig sabihin, ang buong Shemite territory ay para sa lahi ni Shem. Binigyan din ng territory ang lahi ni Ham, and so is doon sa lahi din ni Japheth. Ngayon, ang problema, the first civilization na bumangon na dapat sana ay yung civilization na manggagaling kay Shem, ang nauna sa Fertile Crescent. Yung Fertile Crescent ay ang mga lahi ni Ham at lahi ni Japheth. Kinubkob nila yun. Si Nimrod at saka si Canaan ang nanguna niyan. Itinayo nila ang Babylon, itinayo nila ang Ur, itinayo nila ang Mesopotamia, itinayo nila ang Sodom and Gomorrah sa lupain na nasa loob ng Shemite territory. So nagalit ang Aba. Anong sabi ng Aba? Tingnan mo ang ginawa ng mga taong ito. Nagkaisa sila dahil isa ang language nila. Inaagaw nila ang territory na hindi sa kanila. By the time ang lahi ni Shem ay umurong papunta sa tinatawag natin ngayong Iran, dyan sa Tehran, dyan sa Misha, dyan umurong. So parang nasegregate sila sa sarili nilang lupain. Sila ang napadpad doon sa hindi magandang lugar. Samantalang itong mga Japhethite, Canaanite, lahi ni Nimrod, lahi ni sila ang nagpapakasawa doon sa Fertile Crescent. So yan ang pinagmulan. Ngayon, tandaan natin at huwag kalilimutan na ang lupain, lahat ng lupain na nabanggit natin ay Shemite territory yan. Ngayon, ano ang nangyari? Nung umalis na ang mga Israelite, remember, Israelite ay mga Hebrew at ang lahat ng Hebrew ay mga Shemites, lahi ni Shem. Nung lumabas na itong Israelites mula sa Egypt, wala na silang mapuntahan. Bakit? Andun na ang Jericho. Andun ang Babylon. Kinubkob na ng mga Canaanites yung magandang bahagi ng Shemite territory na dapat sana ay para sa kanila. So anong sabi ng alahayam? Ibibigay ko sa inyo itong lupain na to. That is an issue sa translation ng Bible. Dahil ang tamang term dyan sa translation is, i-recover ko itong lugar na ito para sa inyo. Dahil yan ay para sa inyo. Iprinamis ko yan sa inyong ancestors ninyo. Sinong ancestors? Mula kay Abraham, kay Isaac, hanggang paakyat hanggang kay Noah. Yun ang sinasabi doon na ancestors. I have promised that to your ancestors. Ibig sabihin kay Shem. So anong ginawa ng alahayam? Sige, digmain ninyo yan. Palayasin ninyo dyan. And as long as kayo ay nakakapit sa aking covenant, walang pwedeng gumalaw sa inyo. I will be with you. Pero kung kayo ay bibitaw sa covenant, malulusaw kayo. Kasi hindi na sila magkakaroon ng unity. Kasi ang nag-unify sa atin is the covenant. Without the covenant, kung wala ang covenant, wasak tayo. Kanya-kanya tayo ng diskarte. So ganyan ang nangyari. Nung dumating ang mga religion, nakalimutan natin ang covenant. Nag-religion tayo. So anong nangyari? Pumasok na tayo sa mga Babylonian religion, Babylonian doctrines, Babylonian belief. So anong nangyari? Hindi nakabangon ang kingdom. Di ba nawasak? Kailan nagsimula ang pagkawasak ng kingdom? Panahon ni King Solomon, yung later part. Dahil itong si King Solomon, nakalimutan niya ang covenant. Siya ay nakipag fornication, actually is the term. At sumamba na siya sa mga idols.
mga ribo-ribulto ng kanyang mga asawa. Doon na siya nag-o-offer ng incense. Kaya nagalit sa kanya ang alahayam. Isang gabi, pinuntahan siya, or either sa dream yun, or vision. Sinabi sa kanya, hindi ba't sinabihan kita na huwag kang mag-aasawa ng mga Canaanite? Pero anong ginawa mo? Sinuway mo ako. Di ba't sinabi ko sa iyo na dapat ako lang ang iyong pagsiserbihan? Anong ginawa mo? Nagbe-burn ka na ng incense doon sa mga Diyos-Diyosan ng iyong mga asawa. So anong sabi ng alahayam? Babawiin ko sa iyo ang kingdom. Pero hindi ko ito gagawin habang nabubuhay ka. Babawiin ko ito sa iyo kapag namatay ka na doon sa anak mo. Doon na nagsimula na nagkagulo na sila. Nagkaroon ngayon ng tinatawag na deflected Israelites. Wasak na. Kasi wala na. Tinalikuran nila ang covenant. So yung deflected Israelites, yan yung other tribes maliban sa tribe of Judah. Kasi isa lang naman ang natira na faithful sa house of David. Yun lang ang tribe of Judah. Kasama doon yung mga remnants, yung mga survivors ng tribe of Benjamin. Nakuha ninyo? So, itong other tribes, remember, 12 tribes sila. 12 tribes. Pagsamahin na natin bilang one count, yung tribe ni Ephraim at tribe ni Manasseh. Pag-isay natin kasi tribe ni Joseph yun eh. 12 lang naman sila. So, isa lang naman ang sinabi ng alahayam kay King Solomon na magtitira ako ng isang tribe alang-alang sa pagmamahal ko sa iyong amang si David at alang-alang sa pagmamahal ko sa Jerusalem. Mag-iisa ako. Magtitira ako ng isang tribe na maiiwan. Yun ang house of David. Yun ang tribe of Judah. So yung 11, nagkalat na ito. Ito yung naging deflected Israelites. Again, may problema sa translation ng Bible. Kasi ang nalagay dyan is King of Israel and King of Judah. So nawala ng saysay. It should be King of deflected rebellious Israelites, yung 11 tribes, at saka King of the house of David. Kasi kinukodita nila ang house of David, kinakalaban na nila. Ang house of David ay ang tribe of Judah. Yun ang naiwan dun. At ayon yan sa directives ng alahayam, yung sisumpa kay King Solomon. So, hilera across the ages, hilera ngayon yung mga kings ng tribe of ng house of deflected Israelites at may mga kings din na nagsunod-sunod doon sa house of David. Ngayon, nung dumating ang Assyrians, nawasak ang house of deflected Israelites, yung 11 tribes. Doon tayo kasama. Yung 11 tribes na rebellious, kasama tayo doon. Yun ang unang nawasak noong Assyrian invasion. 721 years bago pa isilang ang Messiah. Tandaan ninyo ang mga figures na yan because that is historical. Nasa world history yan. So, ano ang tribe of Judah? Naiwan. Kaya nga, sina Mary, yung mga naandun sila sa Jerusalem. Nakauwi sila eh. After ng siege of Babylonian captivity, nakauwi sila sa Jerusalem, di ba? Ang tumulong sa kanila si King Cyrus, correct? Naalala ninyo? So nakauwi sila sa Jerusalem. Pero pagdating doon, ang Jerusalem ay kinukubkob naman ng mga Romano. Kaya nga, sina Pilato, sina Herodes, sila yung naandun sa Jerusalem. Sila ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sila ang may hawak ng templo. Kaya ang mga pari doon ay hindi naman yung mga tunay na pari natin, kundi pari na mga dayuhan, mga pariseyo. Para mga Padre Damaso, kumbaga dito sa ating bansa, yun ang mga nasa templo. Pero tuloy pa rin na pumupunta doon yung tribe of Judah kasi nire-recognize nila na ang templo. Kaya lang, kalaban nila ang mga pariseyo. Yun ang sitwasyon doon. At yun ang panahon na isinilang ang Messiah. Nakuha niyong senaryo.
So, ano ang sadya ng Misaya? Kaya siya pumunta. Sabi niya, napunta ako dito, ako'y sinugo upang tipunin ang mga nawawalang tupa ni Israel. So, alin ang hahanapin pala? The 11 tribes na nawawala. Dahil ang nandun sa Jerusalem ay isang tribe lang yun, tribe of Judah. Nakuha nyo, napatay ang Misaya. Naging successful ang mga Romano. So patay ang Misaya. Pero akala nila, wagi na talaga sila. Hindi. Dahil muling nabuhay ang Misaya. At may inihabilin kay Peter, the key of David. Ibig sabihin, tuloy ang laban. Nakuha ninyo. At bago umalis ang Misaya, anong sinabi niya? Ako ay babalik sa aking ama upang maisugo ang isang mensahero na titipon sa inyo. Ang mensahero na yun, ginawa nilang Holy Spirit, invisible. Pero kung tingnan ninyo ang buong content na andon, He will tell you the truth. Sasabihin niya sa inyo ang buong katotohanan mula sa simula. And that is what I did. Yan ang nagawa ko na hindi ko akalain na magagawa ko pala. Hindi ko alam ang mga kingdom na yan eh. Pero ngayon napakalinaw sa akin. At ito yung ikinikwento ko sa inyo. Sasabihin niya sa inyo kung ano ang mga nakaraan, ano ang dapat gawin. At sasabihin niya sa inyo kung ano ang mga nalalapit na darating sa mga huling panahon. Yung sinasabi ng Misaya na sa pag-alis niya may susuguin siyang isisilang. Na sinabi ng Holy Spirit ko, hindi pala, mensahero pala yun. Bakit ko nasabi? Kasi yun ang sinabi kay Prophet Malakay. I will send a messenger bago ako bumalik. Mensahero. To prepare the way. Paano? Anong paghahanda? Titipunin. Aalertuhin, gigisingin ang 11 lost tribes. Yan po ang mangyayari. That is what will happen. And just today, barely a few hours ago, hindi ko akalain na akala ko sa ginagawa ko ay napo-fulfill ko na pala. Pakimute po, pakimute. Hindi ko akalain na iba pala ang katuparan. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo because it is on the process. On the process yan. Titipunin talaga. Alam ba ninyo kung ano ang other term para sa mensahero? Can you give me? Sige, open mic. What is the other term for messenger? In modern words. Minsan, narinig ko, nakita ko doon sa parang may helper ako nabasa, pero it's a messenger. A helper is a messenger. Ano ang other nabasa term? Ko sa Bible, pero Rider po, rider. Rider? Modern term. Sa messenger. Geopolitical arena, ano ang modern term for messenger? King po. Palari, King. No. Speaker po. Advocate. Secretary. Advocate. Consul kamangalan. Advocate. Emissary. Emissary. Malapit na. Consul. Malapit na. Emissary. The right term is ambassador. Yan. Eksakto po. Eksakto po, Bahalari. Yes po, Abi Hari. And ngayon ko na-realize na yung sinabi sa Isaiah na I will call a bird of prey from the east to fulfill my plans. Correct? So, ngayon ko lang napag-isip-isip dahil lumabas yung idea
na ang inyong king ay magiging ambassador ng United Nations. Yada. So wag mo Yada nang po. wag niyo muna nang ipagano because on the process. Somebody introduced that from the higher ups. From the higher up. O baka may maghanap naman dyan ng assembly, higher assembly na sinasabi ko. Kahit anong gawin nila, hindi nila maakyat yung higher assembly. Baka ang iniisip nila is yung mga nakatungkod-tungkod na matatanda. Hindi po yun. There is a higher assembly sa akin. So, think about it. In my capacity as ambassador, with full immunity and geopolitical authority, what do you think will happen? Anong mangyayari? Isa-isahin ko lahat ng mga bansa at hahanapin ko ang mga tupa to revive the kingdom. So hindi ko inisip yan. Kusang ini-open up sa akin ang idea. Kailangan mong maging ambassador. So yun na yun. Just pray. Just pray. Po. Just pray for that. Opo. So anong purpose? Una kagad pumasok sa isip ko ay tama, sabi ko. Iikutin ko ang buong Africa, buong Asia, and last is yung US and Europe. Gigisingin ko ang tribe of Judah. So maraming magki-question dyan. Si OHC, puro lipad-lipad ang ginawa. Nilalaspag ang pera ng kawan. Sorry po. But I will have my own budget for that. Kahit yung eroplanong gagamitin na bibilhin, ay hindi po manggagaling sa kawan dahil walang kapasidad ang kawan na bumili ng eroplano kung saan sasakay ang entourage para umikot iba't ibang bansa. O di, mang-intriga sila ng mang-intriga. But I am on the process now of reviving the kingdom. At nasusulat din naman ni Prophet Isaiah na I will give him a share among the nations, among different countries, elbow to elbow, fair share. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Sasabihin nila, si Messiah ang tinutukoy dyan. Tama, hindi ko itinatanggi yun. Si Messiah yun. Pero ang tanong, kumbaga sa pagkain, ang pagkain na inihahanda ay para sa Messiah. Sino ang magluluto? Hindi ba't ako? Dahil ang nasasabi dyan, I will send somebody ahead of me to prepare. So ako muna ang gagamit ng jet plane. And I will buy that jet plane. Pero ang jet plane na po yan, hindi po yan manggagaling sa pundo ng kawan. Dahil kung tutusin, ang pera ng ating kawan, kulang pa sa mga humihingi ng tulong kaliwat kanan. There is a source for that. Huwag nyo na munang tanungin kung saan manggagaling. Bahala na ang United Nations kung saan manggagaling. Ayoko nang problemahin yan. Basta importante, sa oras na kailangan ko, andyan na. So, going back sa topic, kingdom. Revive the kingdom and all these things will be added unto you. Buuin nyo uli ang kingdom at ang lahat ng bagay na ito ay ibibigay ko rin sa inyo. Huwag niyo pong iisipin na tayo ay mamumuhay sa karangyaan. Huwag niyo iisipin na tayo ay mamumuhay na parang mga konde at kondesa na ayaw nang umapak sa lupa. Hindi po ganun yun. Hindi ganun. There will be still farmers. There will be fishermen. Kailangan pa rin yun. Kailangan may mangingisda. May magsasaka. Kailangan lahat yun.
Meron pa rin. Pero ang tingin ko dyan, malamang sa malamang, yan ay ang mga foreigners in the kingdom. Sino mga foreigners in the kingdom? Huwag kayong mag-isip ng mga puti, mga ganon, pero possible yan na mangyari na sila ang mag-a-abroad papunta dito upang mag-is-is ng kaldero natin, ng kubeta natin, etc. Possible yan mangyari. Pero kasama sa foreigners ay ang mga tao na ayaw sa ating covenant. Sila ang maninilbihan. Yung mga ganyan, mga nagkora, babalik at babalik yan. Bakit? Kailangan nila tayo eh. Ngayon, kinakalaban tayo, pero babalik yan. Tandaan nyo yan. Babalik yan, naniniklohon. Ngayon pa nga lang, ang daming kora na gustong bumalik eh. May mga natauhan na eh. But I said, yung masasakit na salita ninyong binitawan laban sa covenant, wag na yung sa akin. Wag na yung personally sa akin. I forgive those. Pero yung ginawa nila laban sa covenant, laban sa mga salita ni King Yahawashi, meron pang nagsasabi na walang pangalan ang Ama. Walang pangalan si King Yahawashi. Babalik? No way. Nagkaroon ako, may mga idineklara ako dyan na perpetual disqualification from the kingdom. So, ibig sabihin, hindi ko sila papayagan na makinabang sa economic resources ng kingdom. Kung kayo ay mayroong mga rice allowance, may mga scholarships sa mga anak nyo, meron kayong access to healthcare, meron kayong mga supply ng gatas, gaya ng ginagawa ni Marcos doon, may bulgur, may ganito, may lahat, may ganon. Higit pa doon ang gagawin ko. Pero, exclusively para sa kawan. Walang ganong entitlement. Lahat ng sumipa sa covenant. At hindi ko sila papayagan na muling bumalik para lamang sa ganyan. No, never. Hindi for sale ang covenant. Tandaan nyo yan. Hindi po for sale. Susunod-sunod para sa material na bagay, hindi yun ang hinahanap ng Aba. At pag hinayaan natin yun, tayo ang magkakasala dyan. Dahil babalik ang kapanahunan ni Moses na maraming nagkukunwari. Pero anong nangyari? Nilabong sila ng lupa. Yung paghahangad ng mga posisyon-posisyon, huwag ninyong hangarin yon. At yung nasa posisyon, huwag niyong hahangarin pabagsakin. Dahil yan ang unang pagkakasala nyo. Kung walang kasalanan, huwag niyong gagawa ng istorya. Dahil pag ginawa ninyo, mahahayag at mahahayag din lang ang totoo. Kagaya nung sa isang chapter, hinahangad pabagsakin yung kanilang sisi. Lumabas. Si Aba na rin ang naglahad. Siya pala ang dapat tagpasin sa kawan. Naawa lang ako eh. Dahil hagulhol talaga siya ng hagulhol. Patawarin daw siya, patawarin. Pero pinag-aaralan ko pa ang kaso. Although 60% ang chance na i-reconsider. Ayaw kong pangalanan and I won't give a clue. No. Ang binabasehan ko yung salita ng Messiah doon sa adulterous woman. Anong sabi niyang Messiah? Go and sin no more. Marami yan na mga pinagbabasehan ko. But as I had said, covenant, pagtulong-tulungan natin na i-uphold para mabuo ang kingdom. Yung heaven na ipinapangako is actually hindi heaven, kundi heavenly kingdom.
The whole story of the Bible, from Genesis to Revelation, is about the Holy Kingdom, the heavenly kingdom. Bakit heavenly? Because ang covenant na umaakto bilang konstitusyon ng kingdom na yan ay galing kay Abay Hawa. That's why it is kingdom of heaven or heavenly kingdom. So yan lang po mga kapatid. At paulit-ulit kong sinasabi, I need and I want your loyalty. 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 Tagalog, katapatan. Pagiging tapat. Kung ikaw ay tapat, hindi mo magagawang traidorin ang kingdom. Hindi mo magagawang ipagkanulo yung covenant. Hindi mo magagawang ipagkanulo ang sinuman mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Katapatan. Because yung pagtatangka na pabagsakin ang kingdom, ang pagtatangka na kalabanin ang spirit of the covenant is I will never forgive. Hinding-hindi ko ipagpapatawad out from kawan. Kung nagkasala kayo laban sa akin, pagpapatawad ko yan. Pag nagkasala kayo sa iyong kapatid, ipagpapatawad ko yan. Pero pag nagkasala kayo sa spirit of the covenant, walang kapatawaran. Let that be clear sa lahat. I am talking as the king. Be blessed. Shalom. Ada. Maraming po salamat, Mahal na Hari. Salamat po, Mahal na Hari. Mapagpalang gabi, Praise Team Ray at ating kamahalan. Bro, tanong ko lang, Praise, si Nebuchadnezzar po ba? Sa Bible kasi tinatawag na tiga Babylon o Babylonian, hari ng Babylon. Sila po ba yung mga Assyrian na tinatawag din? Opo, magkakasama po yan. Kasi kung nakita po ninyo, Assyrian, tinawag niya po, sakop po kasi ng, sakop nila yan. Tinawag na yung Assyrian, ang nagdala ng mga Babylonian doon sa loob ng Israel, sa loob ng city of Samaria. So sila po kasi yan, yung Babylonia, yung Persia, yung Grecia, sila po yan eh. Isang lahi po yan. Okay po. Sila rin po yung Griego at Romano. Tama po ba, Priest? Po, magkakalugtong yan. Sila yung mga yan. Kasama na po yan. Sila na yung mga Europeo ngayon. At kasama na po yung mga Amerikano ngayon. Okay. Thank you, Priest Imri. Salamat po. Salamat po. Mahal na Hari, go ahead po. Alari po. Ganito. Kung maaalala ninyo, kung balik nyo ang World Territory Series, sa World Territory Series ko ba di-discuss yung family tree? Doon nyo makikita yan. Actually, kung meron tayong 12 tribes, meron din silang tribes. Kahit yung sinasabi nating Canaanites, napakarami niyan. Lahi-lahi din yan. Subclass na tinatawag. Pero iisang tiyan ang pinanggalingan niyan. Pare-pareho ng lahi yan. So all of them is napasama dito sa tinatawag na Babylonians. Kasi nakipag-isa sila dyan eh. Nakipag-intermarriages ang mga yan. So kung titingnan ninyo, dalawa lang naman ang nag-uumpugan sa Bible. The Hamites is quite neutral actually. Kung pinag-aaralan ko, yung
maliban sa, kasi si Canaan at saka si Nimrod, ito talaga ang culprit na dalawang ito eh. At saka yung mga lahi na nagmula na sa kanila. Pero the rest of the Hamites ay hindi sila kontrabida sa atin eh. In fact, yung tribe of Judah nagkanlong sa lahi ni Ham sa Africa. Napansin ninyo? Kaya lang later in time, tinitingnan ko ang history na ibinenta din sila nitong mga Hamites na to. So yun ang tinitingnan ko ang gulo. Kasi alam nitong mga tao sa Africa na itong mga nagkanlong sa kanila, although may similarity ang kulay sa kanila, ay hindi talaga nila kalahi. Kung mapapansin ninyo, ang mga tribe of Judah ay hindi talaga itim. No. Dark brown. Chocolate brown. Samantala, yung kay Ham, is yun talaga ang totoong black. Pinakita ko ang distinction ng dalawang yan. Panoorin nyo ulit ang mga video ko. Makikita niyo ang distinction between a Hamite and a Judah. Malayong malayo po. So going back to yung tanong, yung mga Assyrians, etc., Babylonians, Mesopotamians, etc. na yan, is actually magkakamag-anak yan. Pinaghalong Japhethite at Canaanite, the so-called Phoenicians. Yan ang totoo dyan. And today, they are called Europeans. From the Europeans, nanganak, yan ang Americans. Di ba? American. Saan galing ang mga Amerikano? Di ba galing sa England? Ay, itong mga Australians, saan galing? Di ba England din? So, kung titingnan mo, ibalik mo ang mga lahat ng yan sa Europe, Japhethites yan. At ang Japhethites na to, ito ang nahaluan ng mga serpent seeds. From Canaan, active seeds. Yan yun. Yung lahi ni Ham, hindi lahat ng lahi ni Ham ay active na serpent. Dahil si Ham mismo ay inactive ang pagiging serpent niya. Inactive. Bakit inactive? Diluted ng dugo ni Noah. Si Mama po. Ay wala. Ay naglabas yata si Mama. Diba? So yan po ang lagi nating tandaan. So hindi lahat ng nakikita nating Japhethite na maputi, matangos ang ilong, hindi lahat ay serpent seed carrier. Although marami sa kanila ay mga serpent seed carrier, pero hindi lahat. Yung mga nalahian lang ni Canaan na nanggaling kay Canaan, yung ang mga serpent seed. Kaya kung papansin niyo, may mga kano din na mababait. May mga kano na sobrang salbahe. Bakit? Kasi nalahian ng serpent seed. Kagaya natin ngayon dito sa atin. Kahit brown tayo, sinasabing mga Pilipino, ang daming nalahian sa atin ng serpent seed. Pansinin niyo, marami akong alam na individuals na kahit mata ay serpent. Ayaw kong pangalanan. I have pledged to keep my lips sealed. Oh, marami. Di ba? Ang daming mga Pilipino, lahing Kastila. Mga mistisong bangus na tinatawag. O serpent seed carrier. Kaya ang pagiging serpent seed, hindi mo makikita sa kulay. May serpent seed carrier na brown or even black. May serpent seed na maputi, mestiza, mestizo.
Sino yung mga serpent seed na mapuputi? Mga Japhethite yan, na nanahian ni Canaan. Sino yung mga serpent seed na mga kayumanggi? Yan yung mga Israelites, mga Ophirians na nalahian ng mga Kastila. Pilipino na nga na matuturingan pero serpent seed carrier pala. Bakit? Kasi Kastila, nalahian yan. Kung very strong yung blood proportions, di serpent seed carrier. Makikita nyo naman yan sa pag-uugali. Mga traidor. Pinagkatiwalaan mo, halos isang pinggan kayo kumain, tatraidorin ka. Gumagawa yan ng mga nagtatahi-tahi ng mga istorya para traidorin ka. Yan, may mga active serpent seed yan. Although kayo manggi din na kagaya natin. So I hope cleared po sa inyo. Kasi yan din ang dilema ko noon. Akala ko noon pag serpent seed mapuputi. Hindi pala. Kasi yung mga nalahian, kayo manggi nga, lumabas parang Pilipino, pero yung pala may dugong serpent seed. Ngayon, ano ang makikita natin sa pag-uugali? Yung talagang mga arrogant, sobrang taas ng pride, napakatapang, walang meekness, traidor, yan. Mag-isip ka na. Baka serpent yan. Kasi ang hindi serpent carrier, madaling kausap eh. Meek na kausap. Yan yung tipong hindi pa natatapos yung pag-apologize mo sa kanya. Kalimutan na natin yun. Wala na sa akin yun. Actually, limot ko na nga kung ano yung pinag-away natin. Basta okay na tayo. Yan, hindi yan serpent. Ngayon, nangyayari, social media, tingnan nyo. Aatakihin tayo pag ginantihan. Magpipretend na sila na ang victim. Inilabas-labas yung mga pictures, mga videos nung niresbakan ng iba. Wala daw respeto sa babae. Ang dami ng depensa ng mga ganon. Pero kung makatira, akala mo inosente. Yan yun. Mga serpent yan. So, isa lang ang hangarin nitong mga serpents na to. Isa lang. Una, huwag ma-revive ang kingdom. Ultimong temple, hinaharangan nila. Hinaharang. Kung may tayo man natin gustong agawin. Pangalawa, ayaw nilang magkakaroon ng king. Bakit? Pag may bumangon na king, babangon ang kingdom, automatic yun. So ayaw nila yun. Serpent seed yan. Gagawin nila lahat ng paninira. Pero sorry, huli na sila. Huli na sila. Kahit anong gawin nila. What has been destined is destined. They could not question. Nagugulat ako sa mga development. So, yan lang mga kapatid. Basta tayo, hold fast to the covenant, safe ka dun. You cannot be ejected. Yung mga ugali-ugali, kunting finishing touches na lang yan. Madali na yan i-correct eh. Pero lahat ng sumisipa sa covenant at gustong wasakin ang kawan, kahit dyan sa chapter ninyo, ay teka muna. Iba yan. Kung makapreach, love, love, love daw. Love. Love. Pero kung makapanira, sobra. Nung niresbakan, nagmura, katakot-takot. Nakita ninyo, ipinost na namin yung kung paano maka-PI. Pero sila daw ang banal. At tayo daw ay walang pag-ibig. Matapang tayong magsalita, pero wag sasabihin na walang pag-ibig. Magkaiba yun. Sila matamis magsalita, pero lason ang ibinubuga ng kanilang mga bibig.
So just look at yung sinabi ng Messiah. What defiles a man is not the dirt from their hand that goes into the stomach, that goes out in secret. What defiles them is what comes out from their mouth. Anong lumalabas sa kanilang mga bibig. Yun ang nakaka-defile. Ilan sa inyo ang na-defile dahil sa pakikinig ninyo, pakikipag-ut-utan dila ninyo sa mga nagkora? Ilan sa inyo ang na-defile to the extent na nalaglag sa covenant? Defiled. Bakit? Pinagbilinan ko na kasi eh. Cut off communication from them. Block them. Kaya ba? Hindi sinunod. So ano nangyari? Kakikinig ng Marites at Marisol. Ano nangyari? Na-defile ang utak. Nung na-defile ang utak, iba na ang lumalabas sa bibig. At paulit-ulit lang. Nagsacycle. So tandaan ninyo, what defiles you is not the dirt from your hand. Hindi yung dumi ng inyong kamay nung kumain kayo na hindi naghugas ng kamay. Hindi yun ang nagde-defile. Kundi kung anong lumalabas sa inyong bibig that defiles you. Yan, nakinig sa chismis ng Kora. By the way, may kumakalat ngayon na chismis. Pinahack daw namin yung Facebook ni ganito, ni ganon. Nako, hindi namin pag-aabalahan yan. Gawain nila. Di ba sila kaya nagbago kami ng G Suite kasi hinak nila? Pati yung domain natin, hinak nila. Tapos ngayon, tayo ang pagbibintangan na nanghahak. So, yung mga madidefile na naman ng chismis na yan, maniniwala. So, do not defile your mind. Cut off your communication from them. Yan ang pinaka-shield ninyo. Kasi kami, kapag hindi ninyo sinunod ang instruction na i-cut off nyo ang pakikipag-ut-utan dila sa kanila. Pag nakita namin na defiled na kayo dahil iba na rin ang lumalabas sa inyong diwa, iba ang lumalabas sa inyong dila, pasensyahan tayo. Magtatagpas talaga ako. Hindi ko nabibigyan ng additional na trabaho ang tribunal. I will decide it on my own. Basta solid ang evidence. Kagaya ng tinagpas ko ng isang gabi. Sabi sa akin ng Joshua, hindi ba sila aanuhin? Sabi ko, hindi na. Ano pa ba yan? Siya ang nagsasalita dyan at pakinggan mo. Anong lumalabas sa bibig? Tagpasin nyo na. Perpetual. So, ibig sabihin, no chance of coming back. Lumuha man siya ng dugo. No way. That is an order. Kasi kung minsan nilang ginawa, uulit-ulitin lang yan. Pasensya na, but that is how it goes in the kingdom. Virtual kingdom tayo ngayon. Huwag niyong isipin muna na porket walang palasyo, walang kingdom. Hindi po. Ang salitang kingdom is applied to a system. Sistema. Ganyan po ang sistema ng kingdom. Pag sinunod natin ang sistema, tsaka nyo na lang makikita ang grandiosity ng padating. Ayaw ko nang magsalita muna. Ayaw ko nang dugtungan yon. Pero kung ano man yung iniisip ninyo na malapalasyo, mga kung ano-ano na available, lahat yan, mangyayari yan. Seek first the righteousness. Revive the kingdom. All these things will be added unto you. Kung ang mga Gentiles may mga eroplano, may magagarang ganito, all those things will be added to you as well. Just be righteous according to the kingdom, to the covenant. By the time, ang sasabihin naman, tingnan mo, namumuhay na sila sa ganito, sa ganon. Yan naman ang panira nila. At ang makikinig na naman dyan, tagpas. Sige, doon ka sumunod sa mga nagkora na yan. Oras ng kagipitan mo, babalik ka sa amin? No way. May nangyaring ganyan. Nanganak ang asawa. Ginastosan ng foundation. Tinulungan.
Tapos nung isang gabi, salita ng salita laban sa foundation. Salita ng salita laban sa akin. Sabi ko, tagpasin mo. Tagpas. Pati covenant, tinitira na. Tagpasin. Makakapag-isip-isip yan. Pag nagbuntis ulit ang asawa at manganganak ulit, baka maalala niyang babalik siya para humingi ng tulong. No way. Ganyan po. Tuturuan ko din ng leksyon itong mga ingrato at ingrata. Hindi ako nagkakait ng tulong. Pero hindi ako tutulong upang paglagablabin lang ang kanilang mga balikong pag-iisip. Hindi ko gagamitin ang pera para lang lalong maglagablab yung kanilang mga unrighteous na gawain. No way. Matuto ka. Lalapit-lapit ka sa amin dahil gipit ka. Tinulungan ka namin noon. Tapos ganyan ang gagawin mo ngayon sa amin. At muli kang nagipit, babalik ka sa amin. No way. Baka sabihin nyo, masyado akong malupit. No. Sinusunod ko lang ang salita ni Messiah Yahawashai. Anong sabi? Huwag nyong itapon ang pagkain ng bata, huwag niyong itatapon sa aso. Pero kung tutuusin, mabuti pa yung aso. Bakit? Ang aso, alam niya ang kanyang amo. Loyal siya doon. Hindi alam ng aso yung disloyalty eh. Amoy pa lang ng amo niya, kakawag-kawag na ang buntot eh. Hindi mo maluloko eh. Kahit anong paninira ng iba sa kanyang amo, ang loyalty ng aso andun pa rin sa kanyang amo. Yumaman o maging mahirap ang kanyang amo, yung aso andun pa rin sa kanyang amo. That kind of loyalty sana. Yan lang po yun. Ganun kasimple. I never act on my own. I never talk on my own. Hindi ako nagsasalita sa sarili kong nais. At hindi ako gumagawa ayon sa sarili kong kapritsyo. Lahat ay ibinabase ko sa Torah o sa mga ipinakitang example ng Messiah. Yun lang yung sinusundan ko. Wala nang iba. Sana tandaan ninyo at panghawakan ninyo yan. I could be harsh on my judgment because righteousness is harsh. Walang kinikilala yan. Ang banal na salita, magandang pakinggan. Masarap pakinggan. Kung righteous ka. Pero kung unrighteous, ibig sabihin, wala ka sa righteousness. Hindi masarap sa iyong pandinig yan eh. Para siyang espada, two-edged sword na tumatagos hanggang sa iyong buto. Kaya two-edged sword. Masarap sa pandinig ng mga righteous na tao. Masakit sa pandinig, tagos hanggang buto sa mga taong may maiitim na budhi. Yan po ang salita ng alahayam. Tandaan niyo po yan. So kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, tanungin ninyo ang sarili nyo. Anong klaseng budhi ba meron ako? At nasasaktan ako sa sinasabi ni O.H. sinahango sa kasulatan. Ask yourself. Magkaroon kayo ng sariling reflection bago pa yan lumala at magtuloy-tuloy sa pagiging rebellious sa covenant. Yan po, mga kapatid. Back to the MC.